painit na painit po ang eleksyon ngayon at nakikita natin kung paano gumagapang to si Marcos. Tatandaan natin, even si BP Sara ay sinabi niya, hindi lumalaban ng patas itong si Speaker Romualdez, ito si Tamba. Itong mga buhaya, nakikita naman natin yan at that is public knowledge. Kaya ito, posibleng itong si Marcos din ay katulad ng kanyang pinsan. Nakita nyo rin naman ang kanyang tatay, hindi rin nakipaglaban ng patas. 'Di ba? Kinontrol ang media nung panahon niya, nag-declare ng martial law. Ganyan po ang gawain nitong mga Marcos. Ngayon naman, ang hinahawakan, survey. Pakinggan po natin ito. Sa Resolution number 11117 ng Commission on Elections o COMELEC, nakadetalye ang panuntunan hinggil sa pagsasagawa at paglalathala ng election surveys kaugnay ng 2025 elections at mga kasunod pang halalan sa bansa. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, layo nito na ma-regulate ang election survey. Ang purpose lamang po natin ay ma-regulate sila para naman po hindi yung kahit sino na lang nagpapasurvey. Sino mang individual, kandidato. Teka muna, okay? Ito medyo ako dito Medyo duda ako dito sa palabas na itong COMELEC. Meron tayong nakikita ditong medyo delikado. Okay? I-regulate po ang survey. At nakikita naman natin ngayon, puro kalokohan ang nangyayari ngayon sa survey. Kasi alam nyo kung bakit? Hindi man lahat, pero marami dyan. Bakit? Bayad po. Bayad. Kung sino yung nagpapasurvey, syempre, alangan namang ibaba nila yan sa survey. Itataas nila yan. At ang gagawin nila, para hindi magkaroon ng confusion o sa madaling salita, parang yung ginawa nila dati sa media. Naalala nyo yung panahon ni Marcos, kinontrol ang media. Ang masama noon, walang vloggers before. Kaya ang akala natin, mabubuting tao itong mga ito. Diba? Hindi agad nagtagumpay itong EDSA 1. Bakit? Hawak ang media Ngayon, kayo na magsabi ilagay nyo dyan sa comment section. Tunay ba ang sinasabi ko o ako'y nagsisinungaling? Kahit ngayon, hawak nila ang mainstream media. Ilan lang katulad ng SMNI ang naninindigan na hindi bayaran at may tapang. Tingnan nyo po yan. Pero ang problema nila ngayon, may mga vloggers at nga kinokontrol din nila yung mga vloggers. Susubukan nilang kontrolin na ang kanilang attack dog, ito si Barbers. Lahat na lang. Iko-connect sa Pogo, iko-connect sa drugs, iko-connect pati tax, di ba? Para mahawakan nila ang vloggers. Ngayon, ganyan ang style nila. Ngayon, ang kokontrolin naman nila, itong survey. I-regulate. Kasi po, ang problema dyan, yung may mga pera, yaan lang ang makakapagpa-survey. Sila lang yung makakapaglagay. Ngayon, pag ni-regulate mo ang survey sa social media, ang tatamaan yan, tayo. Ang social media, ang DDS. Para sa akin, mas maganda pa rin ang survey na galing sa social media. Bakit kanyo? Nakikita nyo kung sino yung bumoboto. 'Di ba? Halimbawa, etong nakaraan, si Marcos, puro sad face. Puro galit. Doon kita nyo pa lang ang totoong puso ng taong bayan. You cannot deny it. Ngayon, paano Coach Oli? Kung ang bumoboto doon sa social media ay mga trolls, mache-check mo. 'Di ba? Gaya nung isang mama diyan, nagpa-survey. Ang puro may heart lang, galing India. Ano ibig sabihin nun? Troll. O kaya bagong gawa yung page. O kaya walang picture. Ibig sabihin, lantaran, transparent tayo dito. Unlike itong survey nila. Hindi ba nila, katulad yan, marami daw pabor sa impeachment. Ibig sabihin, wala kayong natanong na taga-INC? Yung INC pa lang, lantarang ayaw sa impeachment. Wala kayong natanong na taga-KOJC? Yung palang mga taga-KOJC, lantarang ayaw sa impeachment. Nakikita nyo ngayon, saan sila nagtatanong? Lahat ba na itatanong? Bias ba o hindi? Unlike sa social media, kita nyo, transparent, kung sino bumoto, legit ba ito? Diba? Tapos i-regulate. Mahirap yan. Ganyan po ang gawain ng mga Marcos. Ang gawain ng mga Marcos, kontrolin. Why? Hindi nila kayang lumaban ng patas. Kasi kung pagdating sa labanan ng credibility, ng linis, ng hindi magnanakaw, wala silang laban.
Anong laban nila? Pera-pera. Tingnan nyo si Romualdez. Anong panlaban? Ayuda. Ngayon, pinasuspende. Wala siyang kalaban ngayon sa lugar nila. Di malamang congressman na naman yan. Ganoon po sila. Kaya itong style nito, ay wag tayong papayag ng ganito. Basta tuluyan natin. Kung may mag-survey sa Facebook, i-survey natin. Bahala sila. Kasi may karapatan naman tayo eh. Hindi tayo pwedeng laging kinokontrol. Ngayon, kung kukontrolin nyo kami, ilalaban namin. Kung manalo kayo, bahala kayo. Basta kami, we will see you in court. Ganun lang kasimple. Pag nagalit kayo, di magdemanda kayo. Di ba? Hindi pwede yung may ginusto, di ba? Eto, tanong ko sa inyo mga kababayan, papayag na lang ba tayo na kung anong gusto nila, kahit labag sa batas, payag lang tayo ng payag, tungo lang tayo ng tungo? May pambihira, nang-aabuso na ito. Abuse of power ang ginagawa nitong gobyerno ni Marcos at ni Tamba. Survey. Sino mang individual, kandidato, organisasyon, nagagawa ng survey ay dapat magparehistro muna sa COMELEC. Ang walang rehistro ay hindi papayagan na magsagawa ng survey. Magpapatawag po kami ng meeting sa ating mga survey firms. Aalamin natin ano ang kanilang mga saloobin tungkol sa bagay na ito. Kailangan din ilabas o isapubliko ng survey company ang pangalan ng kandidato, partido o organisasyon na nagkomisyon o nagpondo sa survey. Ito, katulad niyan ha. Sino nagpa-survey, kailangan daw ilabas sino nagpa-survey, sino ang nagbayad, sino nagkomisyon, etc. etc. Ang dali niyan eh. 'Di ba? Sasabihin, kami nagpa-survey, kaming mga mamamayan nagpa-survey. Yung pala ang nagpa-survey si Abalos. O kaming mamamayan nagpa-survey. Yung pala ang nagpa-survey si Marcos. O di, mataas sila sa survey. Ang dali kumuha ng pangalan eh. Paano ko chechekin nila? Saan sila kumuha ng pera? Ambag-ambag. Ang dali gumawa niyan. Yung mga politiko, akala nyo ba, pag tiningnan mo salin yan, akala mo walang pera? O magkano lang ang, ilang milyon lang ang pera? Hindi. Bakit? Saan nakapangalan yan? Doon sa kabit nila, sa kapitbahay nila, sa kamag-anak nila, lahat yan nakakalat. Wala ka makikita dyan na sa bangko, hindi. O sabi nga, ang kwentuhan, narinig ko lang eh, kailan lang. Yung iba nga daw mga politiko sa Mindanao, hindi uso-uso yung bangko. Talaga daw ang vault nila kasing laki ng kwarto. Vault yun ha. O. Ganun po kasi yung iba, hindi talaga itatago sa bangko, masisilip eh. Oh, meron silang meron silang sports car. Magkano sports car? Yung legit na sports car hindi bababa ng 15 million. Luma pa 'yun. Yung legit na sports car. Oh. Ano 'yun? Mga 10-year-old na sports car 'yun. Pag tiningnan mo, hindi mo makikita, oy, naka-sports car, hindi, hiniram ko lang 'to. Pag tiningnan mo, hindi sa kanila nakapangalan. Ganyan yung ganito rin kung yung sports car nga, kung yung mansion nila sa Forbes, kung yung bahay nila sa Amerika, nakatago sa ibang pangalan, eto pa kayang survey na ito. Huwag nga tayong maglokohan, niloloko nyo kami pare-parehas. Kayo talagang Marcos pondo sa survey. Gayon din ang pangalan ng mga individual, polling firm at survey organization na gumawa ng survey. Ang panahon kung kailan ginawa ang survey, pamamaraan ng pagsasagawa ng survey, ilan ang respondents. Maganda to sinasabi ng COMELEC. Basta totoo. Ang problema, hindi mangyayari yan. Di ba? I mean, nakailang survey na tayo. Yung information na sinasabi nila, lumabas ba? Sige, tanungin ko kayo, sinungaling ba ako? Nakita nyo ba kung sino nagpa-survey? Yung mga specific details na yan, alam ba natin? Oh. Naku, mahirap yan. Etong COMELEC, ayos naman sila. Kaya lang ang problema dito, marami silang ginugusto na malayo sa katotohanan. At pag tiningnan mo, kanino papabor? Papabor sa gobyerno. Delikado na naman tayo dito. Sabi nga, yung dayaan, delikado na eh. Oh, kinokontrol. Lahat kokontrolin nyo. Survey kokontrolin nyo. Oh, ay pambihira. Buti sana kung nakontrol nyo, isipin nyo, tumataas ang Marcos sa gitna ng usaping pagbaho ng mga pangalan nila dahil sa corruption na lalong-lalo na itong blank items, tumataas pa sa survey. Ano tayo naglolokohan? Saang lugar kinuha o pinili ang respondents at ang partikular na mga tanong. Kung yung Radyo Diario TV,
at saka social media nga ngayon, to a certain extent, nare-regulate natin. Eh bakit hindi ang survey? Di ba ang purpose nga daw ng survey is to influence the voters? So dapat ma-regulate din namin. Dagdag pa ni Garcia, kapag kandidato ang gumastos para sa survey, dapat kasama ito sa kanyang isusumiteng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE pagkatapos ng... Walang aamin na kandidato na sila nagpa-survey. Ano ba kayo, pinanganak kahapon? Huwag naman natin lokohin ng taong bayan. Hindi aamin yan. Alam mo, kung ako lang masusunod, kailangan talaga ng panukalang batas dito sa survey na ito. At siguro isa po ito sa itutulak ko dito sa ating mga, kung kami may mga mai-interview sa SMNI, itutulak ko ito na ipagbawal dapat sa election ng survey. Kasi mind conditioning po ito eh. It will give us an unfair in protection doon sa may mga pera. Ano to eh, hindi patas. Posibleng ito'y gamitin, lalong-lalo na yung mga nakaupo. Katulad ngayon, sinasabi ko madalas, ang pinakamahirap na election eh itong midterm election. Bakit nakaupo ang presidente? 'Di ba? Siyempre, lahat ng makinarya nasa kanila, lahat ng pera nasa kanila, hawak nila pulis, hawak nila sundalo, hawak nila lahat. Di ba? Tapos dadagdagan mo pa ng mind conditioning. Unfair po ito eh. So para sa akin, dapat siguro ito talaga ang pinagtutuunan ng pansin na bawal ang survey pagdating ng eleksyon. Nang sa ganon, patas po. Kasi alam nyo naman ang mga Pilipino, hindi man lahat pero marami sa ating kababayan, kaya tayo lugmok sa kahirapan dahil mahilig sila bumoto doon sa mga kilala at may apelyido. May ginawa, si Lito Lapid, sikat yan, boto natin. Di ba? Ang dali magpaporma-porma eh. Lalo't ikaw may pera. Si Abalos, ang laging sa Facebook, ang daming billboard. Magaling siguro ito. Boto natin. May name retention eh. Delikado po yan. Pag tiningnan mo, ang nauto naman nila, yung mga utu-uto lang talaga. Pero masakit mang aminin, marami sa Pilipinong ganyan. Kaya ang mga politiko natin walang alam. Tingnan nyo nangyari sa Congress. Puro party list. Walang alam sa batas. Sila yung mambabatas, walang alam sa batas. Labo-labo tayo mga Pilipino eh. Eleksyon para malaman kung nakasunod siya sa spending limit. Election offense ang magiging kaso ng mga hindi susunod sa inilatag nilang mga panuntunan. Babawiin din nila ang accreditation ng isang survey firm o company. Inuulit natin, yung failure on their part to comply with our rules is actually criminal. Election offense po yan. At yan mismo ay... Ulitin ko, maganda yung sinasabi mo, sir. Basta totoo. May nakasuhan na ba? May nasuspindi na ba? May lumabas na ba na detalye? In-affirm ng Supreme Court sa kaso po ng Social Weather Station versus the Commission on Elections. Dante Amento, UN. Kasi ang nagiging problema ito. Ito ang palabas nila. Kailangan natin i-regulate ng survey. Diba? Pero ang tatamaan dito, yung mga nagsasurvey naman sa social media na hindi nila hawak sa leeg. Halimbawa, ganito rin dyan sa sabi nila, iimbestigahan natin ang mga vloggers dahil ang lalaki ng kinikita niya, mga yan. Sino bang malalaking kitang vloggers? Yung hindi wala sa political. Iimbestigahan nyo ba yung mga gago na yan? Yung mga gago na yan? Yung mga gago na yan? Basta kung sino-sino yan. Yung mga ibana na yan, iimbestigahan ba ninyo? Yung mga imbestigahan natin yung mga pogo vloggers. Sino tatamaan nun? Di, isang grupo lang, yung mga pro Duterte, kasi dinidikit. Obvious naman, wag tayo maglokohan, ha? Ang bukang bibig ni Marcos dun sa, sa kampanya niya, yung mga may kita daw, di umano, supporter ng Pogo. So, ididikit yan sa Duterte. So, sino iimbestigahan lang yan? Duterte. Kunwari, mag-iimbita sila ng galing sa labas. Galing sa ibang grupo. Pero hindi naman nila
Hindi naman nila binabanatan. Pero pag ang umattend dyan, PDP, mga Duterte vloggers, babanatan nila pakukulong pa nila yan. Di ba? That is public knowledge. Alam naman nating bias Sino daw yung isipin mo sa ating pa ibinibintan yung pagiging bangag vloggers? 'Di ba? Sino ba ang adik? Tayo nga ang nag-aamon ng drug test sa kanila Sila ang hindi makapag-drug test tapos tayo pa yung narco vloggers. Pero ganyan ang spin nila. Kunwari i-regulate nila lahat, pero ang pipigilan lang nila, aminin na natin, yung Team Suka lang, yung PDP lang, yung mga DDS lang. Ganyan po yan. So wag tayong maglokohan Sir, wag kayong magpagamit. Kasi kayo, nandiyan kayo sa posisyon. Yung COMELEC na yan, andyan niya, magpalit-palit man ng gobyerno. Manatili kayo na nakahiwalay gaya ng Supreme Court, na malayo sa kamay nila, na hindi kailangan ng pera, na hindi kailangan ng posisyon. Manatili kayong nakatayo at independent. Pag kayo'y nagpahawak na sa gobyerno, saan na napupunta ang Pilipinas niya? Napakaano nyo.